Kilala ang mga Filipino sa larangan ng paglalayag dahil sa taglay nilang dedikasyon at disiplina. Ganon din ang katapatan at positive na working attitude maliban sa fluency nila sa pagsasalita sa wikang English. Alam nyo ba na ang ating bansa ang number 1 o top provider ng mga seafarer at officers sa buong mundo? Ang mga manlalayag tulad din ng mga OFWs ay tinatawag na mga modern heroes o bagong bayani dahil sa malaking remittances na dinadala nila sa ating bansa. At halos lahat ng malalaking barko sa karagatan ay may isang Pilipinong manlalayag na nakasakay at karamihan sa kanila ay siya pang kapitan ng mga nasabing barko. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang isang trahedyang nangyari sa kasagsagan ng COVID-19 noong 2020. Ito po ay ang paglubog ng Gulf Livestock 1 at ang misteryosong pagkawala ng 40 katao kasama na ang kapitan nito. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang huling paglalayag ng Gulf Livestock 1 na naging dahilan ng pagkawala ng 36 na magagaling, matatalino at masisipag nating mga kababayang marino. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Ang Gulf Livestock 1 ay isang Panamanian registered livestock carrier na lumubog sa 100 nautical miles o 185 km west ng Amami Oshima Island sa bandang timog kanluran ng Japan noong September 2, 2020 dahil sa bagyong Maysak o Typhoon Julian. Ito ay pagmamay-ari ng Shell Company na nakabase sa Panama. Tinatawag na Gulf Navigation Livestock Carrier 1 at subsidiary ng Dubai-based Gulf Navigation Holding. Ang Gulf Livestock 1 ay isa sa 876 vessels na nawala sa karagatan mula noong 2010. Ayon yan sa data ng company Statista. Ang nasabing barko ay binuo bilang isang container ship na may pangalang Maersk Waterford ng Hedgeman Roland Shipyard sa Berny, Germany. Ito ay natapos noong September 20, 2002 at dineliver noong December 9 ng pareho ding taon. Pinalitan ito ng pangalang Dana Huladja noong 2006. Citos J noong 2012 at na-convert ito bilang livestock carrier noong 2015 na may pangalang Rame. Taong 2019 ay muli itong pinalitan ng pangalan sa huling pagkakataon bilang Gulf Livestock 1. Ito ay may gross tonnage na 6,370 GT at deadweight tonnage na 8,373 DWT. May sukat ito na 133.6 meters o 438 feet at 4 inches na haba. Ang beam nito o yung width ay may sukat na 19.4 meters o 63 feet at 8 inches. It is powered by a single diesel engine na nagbibigay sa kanya ng bilis na 18 knots o 33 km per hour. August 14, 2020 ay umalis ang Gulf Livestock 1 sa Napier, New Zealand sa kayang 5,876 na mga buhay na baka at inaasahan ito na dadaong sa port ng Jingtang sa Tangshan, China noong September 3, 2020. Ang nasabing barko ay mayroong 43 crew members on board, kung saan ay 39 sa mga ito ay Pilipino, 2 galing sa New Zealand at 2 galing ng Australia. Ayon sa Australian Broadcasting Company o ABC,
18 months bago nangyari ang paglubog ng Gulf Livestock 1, ay may naitala na ang mga Indonesian at Australian authorities ng mga breaches sa nasabing barko. Kasama na dito ang mga critical failures ng propulsions at navigation system nito. Ganon din ang mga concerns sa stability ng nasabing barko. Ayon din sa Tokyo MOU, ay may naitala silang 34 breaches or deficiencies ng Gulf Livestock 1, ranging from navigation safety, engine failures, functionality of safety systems, working conditions on board, at hanggang sa faulty gauge at thermometers. Ang isa sa mga serious deficiencies ay nakita ng Australian Maritime Safety Authority o AMSA, kung saan ay hinold nila ang barko sa Broome kung saan ay patungo ito ng Indonesia noong May 2019. Nakakita kasi ang AMSA ng deficiencies sa navigation equipment nito at ang mga crew na nag-ooperate sa navigation equipment ay hindi umano properly trained. Nag-raise din ang concern ng AMSA sa stability ng barko at iniutos nito na bawasan ang bilang ng mga baka na nakasakay dito. Sa pareho ding buwan ay nagsagawa ang AMSA surveyor ng investigation tungkol sa isang confidential complaint tungkol sa insufficient provision na ginawa naman agad ng aksyon ng may-ari ng barko, dahil sa agad itong nag-provide ng adequate provision ng sumunod na araw. Ang nasabing surveyor ay nag-investigate din tungkol sa complaint ng ilang crew tungkol sa kanilang sweldo, ngunit wala namang kitang sapat na ebidensya para suportahan ang nasabing complaint. 6 months later, December ay 6 na deficiencies ang na-detect nang dumaong ang barko sa Panjang, Indonesia. At isa sa mga ito ay ang failure ng main engine propulsion system. July 2020, 2 buwan bago mangyari ang nasabing trahedya, the ship was drifted for a day while undergoing emergency repairs. Ang Maritime New Zealand ang nag-oversaw ng pagkarga ng Gulf Livestock 1 sa Napier, New Zealand. At ayon sa report, ang nasabing maritime agency ay hindi nagsagawa ng maintenance inspection ng nasabing barko. Ayon sa kanila, ay hindi daw umano required ang inspection dahil sa hindi naman nakakategorize ang barko as high risk o priority 1 vessel sa PSC o Port State Control System. Dahil sa ito ay dumaan na sa inspection na sinagawa ng PSC sa Australia. Kaya naman, it was not due for another inspection hanggang sa October ng taong 2020. August 28, 2020, 4 na araw bago tahakin ng bagyong Julian o Maysak ang Philippine Sea, isa sa mga crew ng barko na si William Main Price, isang Australian, ay nag-send ng message sa kanyang WhatsApp sa grupo ng kanyang mga kaibigan at family members, kung saan ay pinakita nito ang mapa na tatahakin ng kanilang barko at makikita mo na dadaan nito sa sentro ng bagyong Maysak. Nagbigay naman ng shipping data ang Spire Global, isa itong data and analytics provider na nakabase sa kalawakan. Ito ay ang mga capture mula sa Gulf Livestock 1 mula sa Vessel's Automatic Identification System o AIS transponder. Tinatrack nito ang identification, bilis, kinaroroonan at ang daan na binabagtas ng mga barko para maiwasan ang collisions. Gamit ang nasabing data, ay nagawa nilang matrack ang mga huling araw ng Gulf Livestock 1 mula nang umalis ito sa Napier sa New Zealand at tahakin nito ang daan patungo sa Chinese port ng Gentang. August 30 ay nakita na ang pagbuo ng bagyo sa karagatan na siyang magiging dahilan para hindi nila marating ang kanilang destination.
Ang isang tropical depression sa east ng Philippine Sea ay nabuo na at nag-transform into a strong typhoon. Ang nasabing bagyo ay binigyan ng ating bansa ng pangalang Julian at may sak naman sa mga karatig na bansa. August 31, 2020 ay makikita mo ang patuloy na pag-worsen ng weather conditions. Ang ibang mga commercial vessels ay umiwas na sa nasabing area para iwasan ang bagyo. Ngunit ang Gulf Livestock 1 ay hindi nagbago ng direksyon at nagpatuloy ito sa landas na tinatahak. Kitang-kita mo sa nasabing shipping data ang pagdaan nito sa pagitan ng Japanese islands ng Yoronjima at Okinawa-Bujima. September 1, by this time, ang weather data shows na ang typhoon ay nagtataglay na ng hangin na may bilis na 175 km per hour at makikita mo ang Gulf Livestock 1 na pumasok na ng East China Sea at naglayag ito papasok sa gitna ng bagyo. September 2, 2020 ay nagpadala pa ng distress call ang Gulf Livestock 1 mula sa East China Sea sa west ng Japanese island ng Amami Oshima. Ayon sa salaysay ng isa sa mga survivor, ay nasira na ang main propulsion ng engine at nagsimula na ding pumasok ang tubig sa kanilang deck. Makikita mo pa sa mga larawan na sinubukan nilang takpan ng mga plastic ang electrical equipments para hindi mabasa. Ang mga crew ay walang tigil sa pagpump ng tubig sa ilalim ng deck para subukan pa ring iligtas ang barko. Hanggang sa mamatay na ang mga ilaw at nagsindi ang mga emergency lights. Doon na nagbigay ng instruction ng kanilang captain na magsuot sila ng mga life jackets at i-abandon ang ship. Nang bigla na lamang silang hinampas ng malaking alon, matapos nun ay bigla na lamang naglaho ang barko sa kalawakan ng karagatan kasama ang 43 nitong mga crews. Ayon sa distress call na natanggap ng Japanese Coast Guard sa Amami Oshima in Kagoshima Prefecture, ay agad nilang dineploy ang Japan Coast Guard patrol ship Kodaka para magsagawa ng search operation sa paglaho ng Gulf Livestock 1 sa East China Sea na kanilang nasasakupan. Kahit pa nga malalaki ang alon at malalakas ang hangin, ay agad silang tumugon sa nasabing call of emergency. Ayon sa spokesman ng Japanese Coast Guard na si Yuichiro Higashi, ay agad silang nagpadala ng mga aircraft at rescue boats sa nasabing area. Ang unang survivor ay isang 45-year-old na si Chief Officer Eduardo Sereno, ang na-rescue ng mga Japanese Coast Guards. Ayon sa kanya, ay nasira ang engine ng kanilang barko at nang magbigay ang kanilang personnel ng instruction na magsuot ng life jacket, ay doon na sinahilampas ng malaking alon na siyang naging dahilan ng pagtaob ng kanilang barko. Ngunit nagawa niyang tumalon sa dagat bago ito tumaob. September 4 ay isa pang crew ang nakita nila na nakasakay sa isang lifeboat. Ang 30-year-old Pilipino na si Janel Rosales ay nakita 2 km from Kodakara Island. Agad naman nila itong dinala sa ospital. Ang pangatlo ay nakitang lumulutang at walang malay malapit sa Japan's Amami Oshima Island at about midday sa pagitan ng Okinawa at Kyushu, Japan, ang southernmost main island. Dinala ito sa ospital ngunit agad ding nawalan ng buhay. May nakita din silang isang empty lifeboat at around 4 km away sa lugar kung saan nakita si Rosales. Ganon din ang tagas ng langis na isang palatandaan na lumubog ang barkong Gulf Livestock 1. Ganon din ang mga patay na baka. September 9 ay pansamantalang itinigil ang ginagawang search operation.
dahil sa masama na lagay ng panahon, dahil sa papasok na bagyong Haishen o may pangalan na bagyong Catherine sa ating bansa. Ngunit nang gumanda ang panahon, ay agad din naman itong niresume. Tulad ng dati, ay bigo pa rin sila. September 10, dahil nga sa bigo pa rin ang nasabing search operation na ginawa ng mga Japanese Coast Guard, ay binalik na sa normal operation ang nasabing search and rescue. Binawasan na din ang mga rescue boats at aircrafts na nagsasagawa ng nasabing search and rescue mission. Samantala ay nagsagawa din ng private search ang team sa pangunguna ng mga magulang ni William Main Price at nagpadala sila ng aircraft para umikot sa Tokara Islands. Ito ay ang chain ng 12 islands sa karagatan ng Japan, kung saan ay 7 lamang sa mga ito ang tinitirhan ng mga tao na may populasyon na 600. Sa kanilang ginawang pag-iikot ay may nakita sila mga life jackets, sirang life rafts, patay na mga baka, life ring at kung ano-ano pa na pinaniniwala ang galing sa barkong Gulf Livestock 1. Kaya naman naniwala sila na baka nagawang makarating ng mga nawawalang manlalayag sa mga nasabing isla at naghihintay lamang na ma-rescue. Ngunit dahil sa hindi sapat ang cash para sa gastos sa ginagawang operation, ay bigo pa rin sila na hulughugin ang nasabing mga isla. Kaya naman ay gumawa sila ng fundraising account sa GoFundMe para pa rin sa continuation ng search operation. At nanawagan naman ang pamilya ng mga Filipino seafarer ng tulong sa ating government para sa paghahanap pa rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Pinilit nila ang ating government na pilitin ang may-ari ng Gulf Livestock 1 para ipagpatuloy ang ginagawang search and rescue operation. Dahil sa hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay at naghihintay lamang na mailigtas. Gumawa naman ng hakbang ang ating government na patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa Japanese Coast Guards at humingi din ito ng tulong sa China, South Korea at Taiwan na nagsagawa din ng search operation sa mga kalapit na karagatan sa kanilang sinasakupan. Sa pagbabakasakaling nadala ng malakas na hangin at mga alon ang mga seafarers sa kanilang area. Ngunit wala din itong nakitang kahit na anong sign na nanggaling sa barko. Kumalat din ang panawagan sa social media na may hashtag #SaveThe40. Nakiisa naman ang mga samahan ng mga manlalayag sa ginawang search at sa tuwing dumadaan sila sa area ng tragedy ay nagmamasid sila sa paligid ng karagatan at nagbabakasakali na may makikita silang bakas na mga nawawalang mga kagaya din nilang mga manlalayag. Ang iba pa nga ay minsan na din nilang nakasama sa biyahe sa karagatan. Gumawa din ang International Rescue Instructors Association ng Facebook page na Save the 40 Group para magbigay ng update sa ginagawang research. Isang mabait, matalino, at talaga namang responsableng kapitan. Ganyan ilarawan ng mga kaibigan at dating katrabaho si Captain Dante Adug. Mababasa mo sa mga social media posts at comments nila kung gaano naging isang mabuting kaibigan, katrabaho, kapatid, ama, anak, tiyuhin, pamangkin si Captain Dante Adug na nagdiwang ng kanyang kaarawan ngayong buwan ng December. Si Captain Dante Adug ay ang pinakabatang seafarer na naging isang ganap na kapitan. Nagmula siya sa probinsya ng Ifugao sa Northern Luzon. Bunso si Captain Dante Adug sa 9 na magkakapatid, kung saan ay 2 sa kanila ang naging manlalayag. May asawa ito at 5 anak. Ayon na rin sa isang article na sinulat ni Captain Dante Adug sa Vroon Company Magazine dated June 2018,
ay sinimulan niya ang kanyang karera sa bulk and oil ships bago siya mapasok sa livestock shipping industry. September ng taong 2014 ay natanggap siya sa Vroon Company matapos niyang mag-apply dito dahil sa hinangaan niya ang isa sa mga barko ng kumpanya. Makalipas lamang ang isang taon, October 2015, ay na-promote siya bilang Chief Officer rank. At 2 years after, 2017, ang noon ay 31-year-old pa lamang na seafarer ay naging isang ganap na kapitan. Ayon sa kanyang sariling mga salita, ay nakita niya na lamang ang sarili na nakaupo sa upuan ng kapitan. Madami pang mga paglalayag at pagsubok ang nalampasan ni Captain Adug hanggang sa noong November 2019 ay sumakay ito sa Gulf Livestock 1. Naka-schedule na ang pag-uwi nito ng parehong buwan nang mangyari ang trahedya dahil sa mag-e-expired na ang kanyang kontrata. At excited na itong makauwi lalo na nga at hindi pa niya nakikita sa personal ang anak na bunsong lalaki na 4 na buwan pa lamang. Ngunit hindi na nito iyon nagawa dahil sa trahedya, kasama kasi si Captain Adug sa mga hindi na natagpuan mula nang mawala ang Gulf Livestock 1. Ayon sa partner ni Captain Dante Adug na si Mariel, ay nakausap niya pa ang asawa bago ang trahedya. Nagpalitan pa sila ng mga messages nito kung saan ay pinahayag nito sa asawa ang kalagayan nila sa barko. Isa sa mga mensahe niya ay ang nakakatakot na kalagayan nila sa karagatan dahil sa sobrang lakas ng bagyo. Naikwento din nito na tumigil ang kanilang engine, ngunit makalipas ang 1 oras ay nagawan din nila ng paraan. Ganon din ang pagpasok ng tubig sa loob ng kanilang engine room dahil sa lakas ng hampas ng halon at hangin. Nagdadasal ang kapitan na sana ay malampasan nila ang nasabing bagyo at umalis na ito. Ang huling mensahe na natanggap niya sa asawa ay na magpaalam ito na pupunta sa command room at iiwan umano nito ang kanyang cellphone. Matapos noon ay wala na. Kung may kapitan ay syempre hindi mawawala ang mga crew. Ang Gulf Livestock 1 ay may 42 na crew, hindi kasama ang kapitan, kung saan ay 38 sa mga ito ay ating mga kababayan. 2 taga New Zealand at 2 Australian. At kahit hindi natin tanungin, ay alam nating naglayag silang lahat para sa kanilang mga pangarap, para sa pamilya at mga anak na naghihintay sa kanilang muling pagbabalik. Sa ginawang search and rescue operation ay 2 lamang ang nakitang buhay. Ito ay ang Chief Officer na si Eduardo Sereno at deck crew na si Janelle Rosales. Si Joel Canete naman ay nawalan din ng buhay matapos na ito ay ma-rescue. Maliban sa kanilang 3 ay naglaho na parang bula ang iba pa. Ito ay sina George Olano, Jay Manakap, Alvin Oquendo, Marlo Gallardo, Ariel Vertera, Benny Laforga, Larry Tagala, Danilo Fernandez, William Bailon, Aristotel Sabillena, Andren Payas, Hiner Yadaw, Lendon Pitugo, Mark Ikem Israel, Arnel Cabato, Raquel Morello, Richard Garvelles, Cicelio Dalope, Rex Calderon, James Martin, John Francis Tomlad, Jay Pelota, Lino Ramos, Joel Aclao, Jesse Lasibar, Rec Dennis Ramirez, Mark Glenn Soner, Julius Sanonte, Alan Suarez, Darwin Alcaraz, Romel Peleña, Reggie Sidelio, Ronald Fortun, Leonido Torija Jr., Miguel Tamonan at ang 4 pa na mga ibang lahi.
Ang remains ni Joel Canete Linaw ay dumating sa Philippine Airline Cargo Terminal sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 noong September 17, 2020 at sa tulong ng OWA ay naiuwi na ito sa kanyang pamilya sa Polomoc, South Cotabato. Ang dalawa namang na-rescue ay umuwi na din ng Pilipinas noong September 19, 2020. Pareho silang nagmula sa Cebu. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa kanilang alaala ang masakit na trahedya at ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Ayon sa Department of Labor and Employment Secretary na si Secretary Silvestre Bello III, ay nang lumubog ang Gulf Livestock 1 ay tinigil na ng may-ari ng nasabing barko ang pagbibigay ng sahod sa pamilya ng mga manlalayag. Nakipag-ugnayan naman ang DOLE sa local manning agency na Corpil Shipping Management para igiit ang tuloy-tuloy na sahod sa mga pamilya. Ayon din kay Secretary Silvestre Bello III, matapos ang ika-100 araw ng paghahanap ay tinanggap na ng 25 families ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Ibig sabihin ay pwede na nilang iproseso ang death benefits ng mga ito sa OWA. At ang natirang mga pamilya naman ay nanatiling nanindigan na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay at naghihintay lamang na matagpuan. Ayon naman kay Manny Gislani, isang immigration expert, na mapoproseso lamang ang insurance claims ng mga marinong nawawala after 4 years from presumption of death. At dahil nga sa ang barko ay nakarehistro sa Panama, ay ito ang may responsibilidad na magsagawa ng investigation tungkol sa pagkawala ng barko. It is a practice known by merchant sailors at their union as flag of convenience. Nangako naman ang Transport Accident Investigation Commission o TAIC ng New Zealand na tutulong sa ginagawang investigation ng Panama. Nagpaabot din naman ng tulong ang Vatican at nangako ito na magbibigay ng financial aid to be given personally sa pamilya ng mga nawawalang marino at kasama ang isang maliit na regalo galing kay Pope Francis. August 31, 2021, a representative proceeding on behalf of Filipino, Australian at New Zealand crew members has been commenced in the Admiralty and Maritime List of the Federal Court of Australia seeking damages for certain crew members mula sa may-ari ng barko. Ngunit ang nasabi namang may-ari ay hindi pa nag-file ng depensa sa nasabing proceedings. Sa 36 na pamilya ng mga Filipino crews ay 6 lamang ang lumahok sa nasabing international case. Dahil sa ang ibang pamilya ay tumanggap na ng compensation for missing persons sa ilalim ng Collective Bargaining Agreement o CBA. Samantala, ay pinagtalunan nila na ang mga taong nawawala sa ilalim ng circumstansya provided sa Article 391 ng Civil Code ay hindi pa kinoconsider na legally dead hanggang sa matapos ang period fixed by law na tinatawag na presumption of death, bago lamang makukuha ng mga heirs ang compensation ayon nito sa batas. Hanggang ngayon ay sariwa pa din sa alaala ng mga mahal nila sa buhay ang araw ng pagkawala nila. Sa tuwing dadaan ang mga kapwa nila manlalayag sa lugar kung saan huling nakita ang Gulf Livestock 1, ay saglit pa rin silang tumatahimik at iniisip kung ano ba ang naging kalagayan at karanasan ng kanilang mga comrades ng araw na nangyari ang trahedya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalabas ang Panama ng resulta ng ginawa nilang investigasyon. Ngunit isa lang ang malinaw sa lahat. Nagkaroon ng malfunction ng engine ng nasabing barko na naging sanhi ng paglubog nito. At ang tanging daan lang para malaman ang tunay na nangyari ay ang ma-retrieve mula sa barko ang data recorder nito
na kasing halaga ng black box ng isang aircrafts. Ngunit hanggang ngayon ay walang gobyerno ang interesadong gawin yon. Kung ang Titanic na ilang dekada nang nawawala ay nagawa nilang muling hagalugarin, bakit hindi ang Gulf Livestock 1 na nagsama ng 40 katao sa paglaho nito sa karagatan? Dahil ba sa ang karamihan dito ay mga Pilipino? At wala tayong kakayahan na gawin ang nasabing expedition. Sana po ay nagustuhan niyo ang malungkot na kwentong aking ibinahagi. Muli, ay bigyan po natin ng pagpupugay ang mga marinong maituturing na bayani ng ating bayan dahil sa minsan din silang nagpasok ng remittances sa kaban ng ating bansa. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga videos. Again, thank you so much po and see you on my next video.